Alas 5:10 na. 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong Lunes, mga operators ng fiber boats sa Guimaras magapasakaplete bango sa mataas nga operating expenses. 10 to 15 pesos ginaduso nga sakaplete sa fiber boats nga biyahe Guimaras, Iloilo and vice versa. Ginapamalabagan sa mga alkalde sa Guimaras. Juan Negros Ecumenical Council, pangunaan ng hublag protesta sa Bacolod City sa Pebrero 25 kadungan sang EDSA People Power Anniversary. Printing shop na sunog sa Kalibo, Aklan, balor 3 million pesos, kinabulubanta nga danyos. Nagakaagnas nga bangka isang tawo na sapuan sa katubuhan sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Kag 5 competing groups sa sinamba sa regata nagpakita sa madinuagon nga performance. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon Western Visayas, kag Negros Occidental, malantang man kita sa live streaming sa YouTube channel sa GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, 10 to 15 pesos nga sakaplete sa fiber boats nga nagabiyahe Guimaras, Iloilo and vice versa ginaduso. Samtang fair hike petition sa Western Visayas ginalauman nga maaprubahan. Ini ang gitutukan ni Kim Salinas live sa Parola Wharf sa Iloilo City. Kim? Jert, bangod wala sang konsultasyon kag sa kabalaka nga maapektuhan ang mga pigado hugot nga ginpamatukan sa mga LGU sa Guimaras ang ginaduso nga sakaplete sang fiber boats. Bangod sa pagmahal sang gatong kag administrative fees, nagduso ang mga operators sang fiber boats biyahe Guimaras, Iloilo and vice versa sang 10 pesos to 15 pesos nga sakaplete. Halin sa 30 pesos, himon ni 40 pesos. Mangin 45 pesos pagid kun gabi. Halin naman sa 24 pesos sa discounted passengers, himon ni 32 pesos. Sunod sa isa ka operator sang fiber boats, nakaagi 40 pesos man ang regular fare apang ginpanubuan ini bangod sang pandemic. Kag sa iban nga operator nga nagpanubo man sa gilaplete. Nadamuon na blas ang mga bayaran sa marina. Kag tapos every year nag-upgrade sang mga papers naton sa fiber boat. Sa akon pa lang, sa upgrade pa lang sang makina, almost 2 million every 2 to 3 years. Ang sakaplete ang mabugat na sa pila ka pasahero ilabi na sa mga adlaw-adlaw nagabiyahe. Isebe pa eh. Pero sa mga estudyante, dako kita nga. Oo, dako ide. Siyempre, kaya lugol man ang kinsis. Hindi para sa ako. Ginpamatukan sa mga alkalde sang Hordan, Buena Vista, Nueva Valencia, San Lorenzo kag Simunag ang sakaplete. Suno kay Hordan Mayor John Edward Gando, wala sila makonsulta. Ginpasa na sa Maritime Industry Authority 6 ang ilang pagpamatok nga ginsuportahan sang gobernador. Wala gid coordination kag wala man siyang kung ano man nga kortesiya abe nga mag-dialogue with the local government units. Ang ilabing nga communication sa marina, wala man sila maging presentar sa mga compelling reasons or grounds. Apang pagklaro sang Marina 6, Santos Salai, wala na sang approval nga kinahanglan antes makapatuman sang sakaplete ang operator sa kondisyon nga maposto kon mapahibalo ini 2 ka semana antes ang implementasyon. We have the power to intervene, pero that power is only after due process. So there has to be presentation of evidence nga ang pagpataas nila is arbitrary, excessive, or unreasonable. Wala pa madesisyonan kung saan ini patuman. Samtang, magahiwat sang weekly public consultation sang Land Transportation Franchising Regulatory Board tuhoy sa petisyon sang sakaplete sang public utility vehicles. 2025, sang nagpetisyon ang pila ka transport group sa pungsod sang 2 pesos to 3 pesos nga sakaplete sa traditional kag modernized PUJ. Kinanglan gid man kahit kung di gid sila guro magi-approve sini, guro mapilitan naman kita sa pag-file sang another nga petisyon, no. Kay subong gamitin mo kita sa alliance nga ginitingan namon gin talakay namon to
nga kung hindi pagid ma-approve ang 1 piso, ma-another kami petition. Sunod sa LTFRB 6, magluwas ang petisyon, wala na sila sang may nabaton pahalin sa Transport Group sa Western Visayas. The application has already been heard and forwarded to central office with our recommendation. So since na-submit na namon ang amon yung recommendation for the one, isa lang gid kabilog ang application namon. So wala naman kami i-hearing diri sa regional office. Zert, suno kay Jordan Mayor Gando, bukas sila sa pagkonsiderar sa ginaduso nga fair adjustment kung mapresentar sa mga operator ang rason kung nga abala kinahanglan gid magpasaka sang plete. Zert? Madam Ogen nga salamat, Kim Salinas. Para sa dugang ang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, sir. Sa mga kapuso, madamong kinasalamat. Grupo nga One Negros Ecumenical Council ukon 1C pangunahan ng rally sa Pebrero 25. Yaring balita nga itong gintutukan. Liwat nga magatipon ang simbahan kaupod ang pila ka cost-oriented group sa Bacolod City sa Miyerkules, Pebrero 25. Iniago ni panawagan sa gobyerno, pinagi sa rally ang pagpasabat sa mga tao sa likod sa korupsyon, pagpauntat na sa political dynasty kag pagdumdom sa mga inagyan sa EDSA Revolution. 1:30 sa hapon, hiwato ng isa kamisa sa Guasa Provincial Capital. Pagasundan ini sang marsa pakadto sa Bacolod City Public Plaza. Diri pagahiwaton ang malipot nga programa. Sa nagahilapit nga ika-40 katuig nga anibersaryo sa EDSA Revolution, gindumdom sang pila ka kaparian kag ordinaryong manigrense ang ila nangin eksperyensya. Feeling ko sa una, kulbaan ko. Kaya nga ti natural kung ano matabo, ano magdaog ang people's power o kung hindi. Pero sa nakita na mga nagdamo ang tao, dito na kami kabatyag. Ang gahom sang tao, importante kayo. Hindi man kuno malipatan ni Father Mau ang ila pagtatap sa mga mamumugon nga nagpasakop sa rally sa tong seminarista pa lang siya. Ang memories ko sang EDSA amo ang mga tao, nga mga farmers, peasants nga they took refuge in the seminary because of the Wilgang Bayan. 18 anyos pa lang kuno sadto ang women's right advocate nga si Bing Nunez. Kag wala naglaom nga makasalbar pa. Namulat ko to sang sa mga madre to bala nga nag-ano na to bala do na barricade na to sa may tangke to nasaksihan ko gito what for nga nag-amo na bi ang mga tao kay tito gapray ko nga Lord nang base bala mapatay kami di nag-amo. Naglaom ang organizers sang rally nga madugangan ang numero sang mga mapasako. Opo Jiril Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Sa iban pang balita, establishmento na sunog sa Kalibo, Aklan. Danyos naglabo sa 3 milyones pesos. Si Julius Bilacaol nakatutok. Nalikop sang aso ang iningabayan sang dalan sa poblasyon Kalibo, Aklan kahapon sang aga. Ang aso ang nagalin sa sulod sa isa ka printing shop nga ginalamon sang kalayo. Aling ay ang portion siguro sa kunting lapit ang nag-spark kung ay ato to akong mga tela. Sunod sa tagiya may mga tawo sa shop. Apang nakapauli na mga ini sa nagtuhaw ang kalayo. Lakip sa nagkalasunog ang mga makina nga ginagamit sini sa printing. Base sa inisyal nga investigasyon sa BFP Kalibo, posible electrical short circuit ang gintunaan sa kalayo. Sa circuit breaker, so may ara siya nga daw may naupod nga parts ng kable. So ginalook into for examination. Sunod sa tagiya mga 10 million pesos ang halit sa sunog sa negosyo. Apang base sa operational manual sa BFP, ini ang nagabalor lang sang 3.4 million pesos. Sa pihak sini, pwede man kuno makasumiter sang affidavit of loss ang tagiya para masikyar ang balor sang kahalitan. Wala man sang nasamaran sa insidente. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.
Sa Negros Occidental naman, gipapauli na sa ilang mga balay ang masobra 30 ka mga pamilya nga nag-evacuate sa La Carlota City kasunod sa paglupok sang bulkan kanlaon sang tinalikdan nga Huwebes. Sang Sabado, February 21, gipatigayon sa CDRO ang decamped operation. Gindulong sa LGU ang evacuee sa Lin sa La Carlota South Elementary School 1 kung sa din sila nagtinil sa sulod sang duha ka adlaw. Nagbalik naman ang face-to-face classes sa syudad. Padahil gihapon, yung ginapaligmat ang mga residente malapit sa bulkan nga mangin na alerto. Mga kapuso, 53rd Iloilo Parao Regatta Festival ginbuksan na. Madinuagon nga performances sa mga nagpasakop sa sinamba sa regatta na saksihan. Si Tess Ordales nakatuto. Halin sa Arevalo Plaza, paketo sa Yulo Drive, tubtub sa Santorini Sur Arevalo, napuno sang mga tumalanaw ang mga dalinon kadungan sang street dance. Ang lima ka mga nagpasakop sa sinamba sa regatta 2026. So I saw the whole parade. I followed the whole parade here. It was really fun to watch. Fantastic. People are just absolutely lovely. Ang kada grupo may kanya-kanyang estilo sa pagpakita sa ilang steps samtang naginungan sa rhythm. Ining senyales na sa opisyal nga pagbukas sang 53rd Iloilo Parao Regatta Festival, ang oldest sailing event sa Asia. For every year, we innovate, we grow, we bring new colors, new rhythms, and new stories into the celebration, while holding to the traditions that defines who we are as Ilonggos. Pagabot sa Arevalo, mas nahatagan sa kahigayunan ng kada grupo nga magpakita sa ila full performance. Lakip sa mga nagpasundaya ang mga grupo Danza Forteza sa Fort San Pedro National High School. Santerinas Dojaro sa Haro National High School. Grupo Ilonggo de Salvatore sa Halandoni Memorial National High School. Grupo Bailarines del Mandurriao sa Mandurriao National High School. Kagrupo na Sidlagan sang Sidlagan Dance Company. Liwat sila nga mag-perform sa February 28, 2026, 6 p.m. sa Iloilo Freedom Grandstand. Sa Domingo na, Marso 1 ang Parao Sailing Competition. Upod Kirmil Portilla, Tess Ordales. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 3 katikang ang sarang himuon sa pre-trial Chamber 1 judges sa International Criminal Court pre-trial chamber sa sulod ng 60 Dias matapos ang confirmation of charges hearing ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Ginumpisahan subong adlaw ang confirmation of charges hearing ango sa kaso sining 3 counts ng crimes against humanity for murder kag attempted murder sa The Hague, Netherlands. Kung may nagakaigong ebidensya bato kay Duterte, igakumpirma ang kaso kag ipasaka sa trial. Kung wala naman sang ebidensya, pag-untaton na sang huwes ang kaso. Kung wala pa sang kasiguraduhan, igapaiway anay ang hearing kag manduan sa mga huwes ang prosecutor nga maghatag sang dugang nga mga ebidensya. Maga-imbestigar pa kag amyendahan ang kaso kung sa iban nga krimen na nagatudlo ang ebidensya. Abiso sa aton mga kapuso, sensitibo ang ini nga balita. Nagakaagnas nga bangkay na sapuan sa kampo sang Tubo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Yaring balita nga aton gintutukan. Sa sining alote sa Barangay Mansilingan na sapuan sa pila ka mga tapasero ang bangkay sa isa persona pasado alas 10 Sabado sa aga. Nakasuksok sa itom nga t-shirt, itom nga shorts, nakatsinelas kag puno sa lutak ang bangkay. Schedule niya na tani nga ipasunog ang kampo bala. Okay. And then sa nakita niya, may hurma nga tao. Yung tawag niya nga bata. And na-confirm gid nga may ang skeleton dito. Sa investigasyon sa kapulisan, nagwa nga ginabanta 3 tubtob 4 ka semana na nga patay ang biktima. Nagpadulong sa kapulisan ang pamilya Esteban nga may himata ang missing humalin Pebrero 11. Tagpila na sa kasimana, ya madula mo. Tapos may madulong lang na di ko may makakilala sa iya. Ginadulong lang na di siya, may pinsa, may mga ambulansya, tanod. Apang nakumpirma sa pamilya nga ang bangkay, hindi si Aldous Jesse. Ang ila himata nga may diferensya sa paminsaron. Ginrequestan namon sila nga kung pwede ang tatay maswab kag para ma cross-match naton dito sa skeleton
kung bala yagin man to. Nagpamalibad na ang pamilya sa DNA test. Nagpapabilin ang bangkay sa punerarya sa Ibi Magalona. Open Kiril Gasilio, Adrian Prietos. 1 Western Visayas. Duha patay sa separadong aksidente sa dalanon sa probinsya sang Iloilo. Si Julius Bilacaol nakatutok. Ginbululigan pa sa mga responder ining lalaki nga madala sa ospital. Apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival bangod sang samad sa ulo. Ang lalaki among 34 anyos nga rider nga ginkilala kay alias JL sa barangay nga Samo nga Banwa. Pasado alas 11 Sabado sang gabi, nakabunggo ang motorsiklo nga ginadala sini sa Center Island sa barangay Rizal, Tugisan. Gin-try na ini i-overtake duwa ka motor nga nauna sa iya. Kaya sa ginali lang, nagdulaan sa kontrol sa iya motor. Wala sang helmet ang biktima sa naaksidente. May nakakita man kuno siya nga nagainom antes na disgrasya. Apang hindi maestablisar kung hubog ini samtang nagadrive. Binawian sang kabuhi bangod sa mga samad sa lawas ang 31 anyos nga si alias John, tumantok sa probinsya sang Capiz. Ang lalaki ang nabungguan kag ginyudyod pa sang goma sang truck sa barangay Sablogon, Pasig City sang Sabado. Kining naton nga biktima, nagapungko lang ni siya sa binisang dalan tapos nag-agi ang dump truck. Agi layon siya nag-dive sa idalom sang truck. Temporaryo nga ginkustudiya sang kapulisan ang truck driver nga si alias Mark. Apang ginpagwa ini sang nagsumiter sang affidavit of non-interest to file case ang mga himata sang biktima. Nag-angkon sa mga minor nga samad sa lawas ang napulo kasakay sang isa ka utility van matapos ini naglumpat sa banglid sa kilid sang highway sa barangay Punong, Pasig City kahapon. Sakay sang van ang pila ka basketball players kag ila supporters nagikan sa Molo, Iloilo City nga naga-entra sa basketball league sa among syudad. Ang punong barangay sang West Habogabog nga si Lee Kim Sing ang driver sang van. Siya man ang team manager. Wala naman ini nasamaran suno sa kapulisan. Sa dashboard siyang salakyan, may papel sila ba nabutang? Siguro rin napalit o na nga nag-obstruct sa bisyo ni Cap. Sa pihak sang aksidente, nadayon man ang hampang. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1 Western Visayas. Nakaagom naman sang pila sa guyali o gamot kag dughan ang 31 anyos si alias Jonel sang Ilabo sa barangay Mansilingan, Bacolod City. Ginatulong ang suspect ang 29 anyos sa alias Ryan Kasilingan man lang sang biktima. Nagapangagwa na sang tubig ang biktima sang hinali nga ginlabo sa suspect gamit ang flamingo. Suno pa sa kapulisan. Nakumpirmar sa medical certificate sa suspect nga may ginasoprer ini nga schizophrenia. Nagatrabaho ini bilang pahinante. Posible nga wala ini nakainom sang bulong rason niya ginatake sang balatian. Wala pa nakadesisyon ng pamilya sa biktima kung mapasaka sang reklamo. May certificate man in under medication. May certificate nga aton nga medically proven gid siya nga may mental disorder siya. Amo na ni nga time nga daw wala siya kakaon kag amot siya nga daw nag-atake siya. Kinakabatay kita storya sar nga may banta sa raw. Tigino na sa saray. Raw do damo kabla mga batian nga mga nasar mga bulong. Bad news para sa mga kapuso naton nga motorista bangod ika-7 na nga semana sa gasoline kag ika-9 nga semana sa diesel kag kerosene ang asud-asud nga pagsaka sa presyo sang gatong. Peso kag 20 sentimos kada litro ang igasaka sa presyo sang diesel kag kerosene. Samtang 60 sentimos kada litro naman ang igasaka sa presyo sang gasolina. Buwas sa aga, Pebrero 24, ipatuman sa mga oil company ang oil price hike. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Singkwenta anyos nga security guard patay matapos ginbunos ang iya man lang upod sa inom. Suspect, ginaligar nagpangimon sa biktima kag sa iya live-in partner. Si Julius Bilacaol nakatutok. Magsungka kita sir. Tubangon niya kung ano ginhimo ya. Kay hindi insakto nga ginhimo. Ini ang panawagan ni Manang Lenny sa iya 46 anyos nga live-in partner nga si alias Herman. Si Herman ang nagbuno sa security guard sa barangay Divina Gracia, La Paz, Iloilo City kagabi. Nagikan kuno sa ilim na ng duha kag nagpadayon sa paginom sa balay ni Lenny. Sang dito na, nagmaisay ang mga ini. Ang kabangdanan, nagapangimo ng suspect sa biktima nga si Demetrio Hilwano, 50 anyos, sang Lanit Haro.
Bangod sinigin papauli ni Lenny si Demetrio, apang lipod sa hibalo. Ginupdan ini sa sospek sa guwa kaginbuno. Nakabalik pa ang biktima sa sulod sa balay ni Lenny antes na tumba. Ginklaro naman ni Lenny nga wala sa nagapatunga sa ilas ang biktima. Siling ko, ako ta sigurad ko ano status na mga duwa. Wala kami na si korelasyon. Gindeklarar nga dead on arrival sa ospital ang biktima. Ang sospek, madasig naman nga nagapalagyo. Tumando ko ini sang Negros Occidental. Iya nga din buno diri sa nawala bahin sa iyang dughan. Kado di pa siya kontinto, pasundan niya pa ikon diri sa may nawala man nga bahin nga busong. Si Demetrio ang isa nakatuig nga gwardiya sang La Paz II Elementary School. Ang eskwelahan, handa naman magbulig sa iya pamilya. So far wala man sa mga complaint sa mga parent, for example sa mga teacher. Tama siya ka tupol sa mga mag-deal sa mga bisita. Nagpamalibad nga maghatag sa reaksyon sa insidente ang mga himata sang biktima. Apang handa kuno ang mga ini nga magpasaka sang reklamo batok sa suspect. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaon. 1. Western Visayas. Duha patay isa separadong insidente sa pagpangluthang sa Bacolod City kag binalbagan. Yaring balita nga aton gintutukan. Nagapungko sa sulod sa nga tricycle ang 38 anyos nga si Jeffrey Hadukana sa giluthang sa Barangay Banago, Bacolod City sang Huwebes, Pebrero 19. Giningagaw dala sa ospital apang gidbawian sa kabuhi matapos makaagom sang batal nga pila sa dughan. Base sa pahayag sa pila ka residente, duha ka lalaki halin sa motorsiklo ang nagpalapit kag naglutang sa biktima. Bagay nga hindi mabaton sa iya manghimata. Ano ila pamatsyag, piso lang ni. Sila makasala, guro, dapat sila mohon managuro, sir. Para bala mabalaan man nila, mabatsyagan man nila ang nabatsyagan ko subong. Kung may sala, ila lang ya, hindi lang nila pagpatsyon. Posible suno sa Iloy, nga kilala sa biktima ang mga sospek bangod, may nagpadala sa mensahe nga magwa ini sa ilabalay antes natabo ang pagpangluthang. Padayon nga nagapakigangot ang kapulisan sa pamilya agud makakuha sang dugang nga impormasyon. Gusto na mo tani sir, istorya kita sa pamilya, para hindi sa cellphone na lang niya sir, ma-replace sa may pagpamahog. May mga PUI na sa link up na tipo niya sir sa pagiging masakit na. Napreso sa atong biktima bangod sa illegal drugs. Apang, sunod sa Purok Chairman, madugay na ini nga nagbago. Yung mapapuot, wala siya kay times niya kung may mga problema di sa mga suloy di sa amon. Sa Barangay Marina, Binalbagan, ginbawian sa kabuhi si Arnie Arseno. Legal ang edad sa giluthang sa hinablos nga si Jason Pasquil. Sunod sa kaprisan, una nga nag-report ang hinablos sa tiro sila sa riding and tandem suspects. Apang, natukiban nga siya mismo nagtiro sa iya tiyo. Ini matapos sa bisto ang ginhaboy siniya kalibre 38 kag pinaka-drug paraphernalia sa panibot. Ang duha, ang residente sa Moises Padilla kag nagikan sa Bago City sang nagluntad ang insidente. Pero ang ato ning person of interest, tamo siya ni suspect. Pud man sila sir, in-upload siya ni sir sa pagkaisa. Actually sir, gang kasanay ni sila sir. Possible misunderstanding ni ang duha. Nag-arrange ka ni sa sir nga gintiro sila ko. Kaso nga murder ang ipasaka batok sa suspect. Adrian Pretos. 1. Western Visayas. Mga kapuso nagapabilin nga manubo ang tsansa nga may mahuman nga bagyo o kon bag-o nga malain nga tiyempo sa masunod nga mga inadlaw. Bangod sa gihapon sa padayon nga pag-exister sang tatlo ka weather systems, laki pang shear line, amihan kag easterlies. Sa datos sa Metro Weather, may tsansa sang ulan sa Aklan, Capiz kag iban pangabahin sang Negros Island Region. Bacolod Jet Festival masadyag sa ulog sa Filipino kag Chinese community sa Bacolod City sang weekend. Yaring balita. Liwat nga nasaksihan ang madinuagaw niya selebrasyon sang Chinese New Year sa Bacolod City sang weekend, ang Bacolod Jet Festival. May mga bisita kita halin sa Manila. Ambal nila mas nami di kuno ang aton nga Bacolod Jet na Chinese New Year Festival. Tatlo ka grupo ang nagpasundayag sa Lantern Dance Competition. Suksok ang Chinese costumes, samtang may bit-bit ng mga lantern. Ang horse, as in, subong daw mas do ka mag-aan sa nga mo nga feeling nga mas kitod nga jutay lang preparation, do ka dasig sa tanan.
Nag-enjoy man ang mga bisita sa nasaksihan ng Lantern Parade. I could use a little luck, so whatever I can touch to get the luck, I'll take it. Nagbisita ako ng mga event dito sa Bacolod, lalo na kapag may mga dragon dance. Sobrang happy. Ginsundan ini isang cultural presentations. Gindeklarar ka champion sa Lantern Dance Competition ang Georgia Ju nga nakabaton sa 1,000 pesos cash kay trophy. Una ginhiwat ang Bacolod Festival sang 2006 kag padayon ini nga nagapabakod sa koneksyon sang Filipino kag Chinese community. Opod Kirinil Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Mga puso, yari na mga dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Ano bala ang sarang himo ni Dea para mabunigan ang mga sangre? Ano bala ang magapangibabaw ang pagpalangga sa iyang mga abyan ukon kabalaka kay Olga na nga iya Iloy? Bantayan ina mga kapuso 8:05 p.m. sa GMA Prime pagkatapos sang 24 oras. Samtang subong balaan na ni Joey kung sino ang nagtraidor sa ila. Ano balang iya pagahimuon? Ano balang masunod nila nga tikang ni Andrew? Bantayan ina sa Never Say Die 8:55 p.m. sa atong GMA Prime. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad. Madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kagibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungso.